Okay, so hello mga katropa. So ito no, quick and honest review lang about dito sa R3 version 1 ngayong 2024. Okay, so ayan, so actually itong motor ko syempre wala nang brand new ito, no, second hand na po siya. So sa mga nagbabalak no, na kung sulit pa ba yung R3 version 1, no? So ito po, honest review, no? Which is ito po yung gamit ko ngayon. Sa mga nagbabalak, sa mga gustong mag-try, no, yung mga sports bike na katulad nito. And syempre, no, kung mag-uumpisa tayo sa R3 version 1 ngayon, no, which is makakahanap tayo ng mga second hand na good condition pa, no, walang problema at napakaganda pa rin, napaka smooth ng takbo pa rin itong version 1. So kumbaga hindi ako expert, no, pagdating dito sa R3 version 1, pero sabi nila yung version 2, no, ang kaibahan syempre naka ABS na, no, front and back, no, ABS na siya, and syempre, no, yung telescopic niya, no, inverted na. Yan yung mga kaibahan nila, pero the same lang, no, 21cc. So yung power, no guys, ayan, so kung gusto nyong mag-try, ayan. So ito yung quick review ko, no, dito sa nakuha ko. So far so good, napakagandang patakbuhin, hindi ka pa rin mabibitin, no? So kumbaga ang sarap, no? Napakasarap niyang hawakan. So far wala din akong naririnig, no, na mga problem with the Yamaha R3, no, version 1, no, even dun sa version 2. So napakaganda niya guys, no. So again, dun sa mga nagbabalak na makatry, no, ng sports bike, so gusto nyong nagdadalawang isip kayo, no, kasi nga R3, no, version 1, so medyo matagal na, no. Itong sa akin nakuha ko is 2018 model at 40k plus mileage, no. Swinap ko siya, nakipag-swap ako dun sa ADV 150 ko kasi nga napakaganda naman, no? Actually ang ganda ng ADV 150, pero yun na nga, gusto kong makatry, no, ng mga ganito kataas na CC, no, ng motor, no? Sports bike, ayan. Medyo kapos ako sa budget, so naganap ako ng pwede kong i-swap dun sa motor ko, and sa halagang 20,000 pesos yung add ko, no? Sulit naman kasi base lang din dito sa nakikita nyo dito sa motor na nakuha ko, no? Napaka smooth, no? Napakaganda pa rin niya, and wala akong makitang problema. So kaya ayun, eto na yung gamit ko, napakagandang patakbuhin, napaka smooth, walang problema, so far so good. So hopefully, no, mga iba dyan na nagbabala kayo, no, pero yun nga, kapos medyo sa budget, pero gusto nyong i-try yung mga higher cc, so yun lang masasabi ko. Mapapayo ako, magdala kayo ng kilala ng mekaniko, check nyo kahit version 1 yan, maganda pa rin siya, no? Hindi kayo magsisisi katulad ko, no? sulit talaga para sa akin na nag-uumpisa, no? Nag-uumpisa pa lang doon sa mga ganito, no, kataas na cc, no, which is ayun nga 321 cc. Yun nga lang, syempre maninibago kayo pagdating sa gas consumption kasi from ADB napakataas na, no, ng kilometer per liter. So talagang napakatipid, no, comparing dito sa R3, no, version 1,
So sa akin siguro nun nire-ratio ko siya nasa mga 22. Ayan. Kung nasa traffic tayo, no? Kasi ito dini-daily use ko rin nasa mga 20, no? Ayan, 20. Pero pag nag-long ride tayo, medyo mataas siya o pumapalo siya 23 to 24 or siguro papaluin pa yun hanggang 25 kilometers per liter. So okay na rin, no, for 321cc. So maganda na rin yun, sulit na rin, no, na ibiyahe. At pagdating sa mabilisan, kung gusto mo magpabilis, no problem. Chill ride, no problem. So for me, no, nasa kanya na rin yung lahat ng mga hinahanap mo, no. Again, version 1 na yan, no, sulit pa rin as long as maganda pa rin yung makina, no, na mabibili ninyo, no. So katulad nito, no, na nakuha ko. So thank you dun sa kaswap ko, no. Hopefully ayan, alagaan mo rin yung ADV ko, no. Kaya aalagaan ko rin to. So yun lang guys, so quick review lang. So ride safe mga katropa. So ingat tayong lahat. Shoo! Pa-like and subscribe, no, kung nakatulong. So para support na rin para sa mga susunod kong video. Salamat.